So ikaw ba naman bilang isang normal na Pilipino, di ba? Kagaya ko. Ayaw mo ba sumahod ng ganon? 150,000 sa loob ng isang buwan? So yun, good day mga tol. Yun. Magre-record lang ako ng video ko ngayon dito. May gusto lang ako i-share na kwento. Yan, gawa nga ng bago tong channel natin, di ba? So ngayon kasi kasalukuyan ay aplikante ako sa Korea. Yun, EPS aspirant din ako. Nag-exam ako ng EPS topic o nag-exam ako ng EPS topic exam. Ano ba yun? Nag-exam ako ng EPS topic tapos nakapasa ako doon. Yun, nakapag-medical na ako, nakapag-skill test na ako. Yun, okay na ako. Talagang nag-aantay na lang ako ngayon na maselect ako ng employer. Kaso nga, yun, medyo matagal na rin. Medyo isang taon na rin. Isang taon, last year, September 12. Yan. Last year, September 12 ay nag-take ako ng exam. Tapos yun, nakapasa ako noong araw na yun. Yun yung unang take ko ng exam. Yan. Gusto ko lang ikwento dito yung yun nga na nag-apply ako sa Korea. O bakit nag-apply ako papuntang Korea. Yan. Kasi wala pang lapag itong channel natin, documentation to, di ba? Documentation na ang buhay ko para sa akin. Ito yung gagawin kong diary. So, kwento ko lang muna dito, di ba? Kwento ko lang muna dito bakit nga Korea, bakit ako nag-apply sa Korea. So, yun. Hanggang ngayon, nag-aantay ako ng employer ko. Diba? Hanggang ngayon, nag-aantay ako ng employer ko. Hindi ako maselect-select. Mga nag-isang taon na rin. Yan, isang taon na yung inantay natin. Pero, ma-expire yung roster ko is sa February pa. Yan. February pa siya ma-expire. So, matagal-tagal pa. Ngayong October 15 ay meron din namang ngayong darating na October 15 is merong massive selection, pang 4th massive selection ngayong taon hanggang 5 yata. Pagkatapos ng ngayong October, sa December daw ay meron ulit. So yun, bakit nga ba ako bakit nga ba gusto ko rin makapunta ng South Korea? Siyempre unang-una dyan yung naging experience ko rin kasi galing kasi ako ng Taiwan. Ayan. Galing ako ng Taiwan bilang isang factory worker. Nagtrabaho ako doon. Ilang taon din ako doon sa Taiwan. 6, 7, magi 8 years yan. 8 taon ako nagtrabaho sa Taiwan na paiba-iba yung company ko. So puro puro sa factory talaga yon. Gawa lang nandun ako sa Taiwan. So yung mga iba ko ring kasamaan, mga nakakatrabaho ko ay binabanggit o nababanggit nila itong South Korea na gano'n yung trabaho. Na parehas lang sa amin. Kaso nga lang nga, mag-exam ka, kailangan mo makapasa sa exam. Gano'n. Pero bago ako mag-Taiwan is may idea na ako sa South Korea. Gawa nga ng meron akong pinsan na nag-exam tapos nakapunta na ang Korea. Yan. Unang-unang batch yun sila. Natapos na nga niya yung 10 years niya doon. Nandito na siya ngayon sa Pilipinas. So meron akong pinsan na ganun. Habang nandito ako sa Pilipinas noon, nakaalis na siya. Nandun na siya sa Korea noon. At nakakapagpagawa na siya ng bahay. Di ba? Nakakapagpagawa na siya ng bahay. Nakakapag-umpisa na siya. Nauumpisa niya na yung future niya. Nauumpisa niya nang ayusin yung future niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Korea. Kaya yun yung inaano sa akin ni Ermat na ba't di ko subukan doon, di ba? Di ko subukan pumunta ng Korea. Pero yung mga panahon kasi na yun is wala pa sa isip ko ba. Pa lang ako noon, kaka-18 ko pa lang. Nag-graduate kasi ako ng 2 years vocational course, 17 years old. Tapos mag-18 ako. Mag-18 ako noon nung nag-graduate ako. So wala pa akong 18. Nag-antay ako, nagtambay-tambay lang muna ako noon. Gawa lang wala pa akong 18. Tapos nung pagka-18 ko, yun, nagsimula na ako magkuha-kuha na requirements. Pero pang local lang yung pagtatrabaho ko.
is pang local lang. Di yun, yung mga panahon na yun, meron na akong idea sa pagkukorea. Hanggang nagtrabaho ako dito ng local, mga ilang taon ako sa local, dito sa Pilipinas. Hanggang nagtrabaho ako dito, naging security guard ako, una ko naging trabaho. Sabay ko na yung nagbabantay ako ng bilyaran. Yan kasi yung una kong naging parang trabaho na eh. Nagbabantay ako ng bilyaran, nag-merchandiser ako, nag-package clerk ako, tapos merchandiser ulit, tapos ng gwardiya, tapos pagkatapos ko mag-guard, yun na, nag-ano na ako sa Taiwan. Yan. Napunta na ako ng Taiwan. So, medyo mahabang panahon din yung pagtatrabaho ko dito sa Pilipinas. Mga 5 taon din yan, ganyan. So, pagkatapos ng 5 taon, yun nga, napunta ako ng Taiwan. Hindi ko masyadong pinag-anuan yung Korea noon, hindi ko siya naging choice kasi mag-aaral pa eh. Ako kasi personal, tamad talaga ako mag-aaral. Yan. Nung nag-aaral ako, nung estudyante ako, hindi talaga ako nag-aaral. Pumapasok lang ako para makapasa. Yun, ganun lang, para makapasa lang. Hindi ko talaga hilig yung pag-i-study. So, yun, nakapunta na ako ng Taiwan. Sa Taiwan, yan na. Doon na ako parang sa sarili ko. Kasi dahil nga alam ko na yung South Korea, di ba? So parang bakit hindi ko na lang pala sinubukan yun? Hindi na ako sana, pero okay lang din kahit na sinasabi ko sa sarili ko na sana hindi na ako nakagpunta ng Taiwan. Sana kinuha ko na muna kaagad tong Korea, di ba? So kahit paano kasi dito kasi sa Korea medyo malaki yung sahod kumpara dito sa Taiwan. So, sa Taiwan, ang basic lang namin doon is kayang sahurin dito sa Pilipinas. Kayang sahurin dito sa Pilipinas ng mga BPO, yung mga nasa BPO. So, yun. Habang nasa Taiwan ako, naiisip ko na ganun nga, wala akong naiipon, wala nangyayari sa akin. So, nagiging nagiging bulakbul lang ako doon. Kasi Taiwan di ba? Marami akong mga nagagawa na hindi ko nagawa dito sa Pilipinas na doon ko nagawa. So parang nag-enjoy ako ng konti. Yan, nag-enjoy ako ng konti. Gawa nga na nakahawak din ng maliit na pera, di ba? So yun, habang nagtatrabaho ko doon, pumapasok na sa isip ko yung pag-a-apply sa South Korea. Kaya yan, habang nagtatrabaho ako doon, pakonti-konti ay nag-aral na ako. Doon pa lang sa Taiwan, pakonti-konti nag-aral na ako ng Korean language. Kasi alam ko na kailangan ipasa yung exam eh. Alam ko na kailangan ko mag-aral din para makapasa ako sa exam. Saka yung parang wala pa sa isip ko yung pag-hassle, yung kikita na hindi lang galing sa sahod, wala pa sa isip ko yung mga yun nung mga oras na yun. So, ang tanging choice ko lang sa buhay is makapag-Korea ako para makasahod ako ng maayos, para mabago ko yung buhay ko. Diba? Ganun kasi nga medyo malaki yung sahod doon, saka marami akong nakikita na mga vlogger na nagpe-flex ng buhay nila. Kumbaga, nangi-inspire sila gawa ng dahil sa pagtatrabaho nila sa South Korea, nakapagbili sila ng bahay, nakapag-invest sila sa negosyo, nakapag-ipon sila, mayroon silang sasakyan. So, lahat ng iyon na pinapakita nila is dahil sa pagtatrabaho nila sa South Korea. Walang ibang income, kundi yun lang. Siguro sa vlogging din nila meron din, pero lahat ng pinapakita nila is galing sa paghihirap nila sa pagtatrabaho sa South Korea. So ako, nai-inspire ako. Parang gusto ko rin yan. Kasi ako nga, di ba, personal, is gusto ko rin may magbago sa buhay ko. Yan. Gusto ko rin may magbago sa buhay ko. Gusto ko rin gumanda yung buhay ko. In short, gusto ko rin maging successful. So yung mga panahon na yon, nandun ako sa Taiwan, ay wala na akong ibang choice. Kasi nga, medyo matagal na ako nagtatrabaho doon, di ba? Medyo matagal na ako nagtatrabaho doon. Tapos, yung ipon ko is hindi pa rin talaga umabot ng milyon. Gusto ko kasi makatapik din ng milyon eh. Hindi pa siya umabot ng milyon. So, meron perang konting-konti
sinusugal ko siya sa mga pang business ganyan. Sinusugal ko siya sa ganon. Yun nga, ang tawag dito, yun nga, parang ang naging choice ko na lang talaga is pumunta na lang ako ng South Korea. Kaya yun, habang nandun ako, nagsimula na ako mag-aral pa konti-konti, nag-i-study ako. So yun, ilang taon na ako nag-aral noong year 2020 hanggang isang taon yata nag-aaral ako. Pero hindi yung aral na aral talaga. Aral lang na vocabs. Yun, nag-aral ako sa internet, sa YouTube, pinanood ko kung paano bigkasin yung mga alphabet nila, paano magbasa, basta inaaral ko yan, kung paano magsulat. So nung naaral ko na siya, doon na, nagsimula na ako mag-vocabs. Kasi marami ring guide Marami ring guide dito sa YouTube kung ano yung dapat mong unahin sa pag-aaral ng Korean language. Kung ano yung step by step na kailangan mong gawin para hindi ka nga maligaw para ganun. So nung ginawa ko yun, nag-vocabs lang ako na nag-vocabs. Nag-vocabs lang ako na nag-vocabs nung mga panahon na yon, year 2020. Tapos year 2023, year 2023, umuwi na ako ng Pilipinas. Tapos pagdating ko dito is nag-schooling na ako. Yan, nag-schooling na ako, nag-enroll na ako. Meron dito sa malapit sa amin na school. So nag-aral ako doon ng ilang linggo lang yun. Tuwing Sunday lang yung pasok ko noon So nag-aral ako doon. Tapos yun, hanggang sa makapag-exam. Tapos nung nag-exam, nakapasa nga. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaalis. Hanggang ngayon, nag-aantay ako ng employer. So ngayon naman kasalukuyan, habang nag-aantay naman ako, meron naman mga opportunity. Meron naman ako mga opportunity na nagagawa dito sa Pilipinas na kahit wala akong day job, kahit wala akong day job is meron akong kinikita. May pumapasok sa akin na pera. Kahit pa konti-konti lang, is kahit maliit lang, parang nagiging okay na ako doon kasi ganito yung gusto ko Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, simula pagka-graduate ko ng college, 18 ko, nag-ayos na agad ako ng requirements. Simula noon, hindi na nahinto yung pagtatrabaho ko hanggang pumunta ako ng Taiwan hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ngayon na lang talaga siya nahinto. So, yun. Yun lang yung pinaka-reason ko, yung pinaka-dahilan ko kung bakit gusto ko magpunta ng South Korea. Pero nasa punto ng buhay ko rin na minsan nasasabi ko sa sarili ko na parang hindi ko na kailangan to, parang hindi ko na kailangan yung Korea ba para mabago ko yung buhay ko. Kasi nga meron akong mga nakikitang opportunity dito sa Pilipinas Ganun lang. So nasasabi ko lang siguro yun, yung mga ganun na hindi ko na ako pupunta ng Korea kasi wala pa akong employer, di ba? Ang tagal kumbaga na dumarating din sa punto ng buhay ko na medyo naiinip din, ganun. Dumarating din sa punto ng buhay ko na medyo naiinip din ako. So kaya yun, nasasabi ko yun na ayaw ko na mag-Korea, nasasabi ko lang yun siya. Pero deep inside sa puso ko is gusto ko rin. Kasi noon pa lang, year 2020, nung nag-aaral ako, is talagang ito yung ito yung parang iniisip ko na magiging life changing, di ba? Yung mapapalitan na yung buhay ko dahil dito. Parang ganun lang yung naisip ko. Kasi ganun yung nakikita ko sa iba Parang dahil dito sa Korea na to, sa pagtatrabaho ko dito, is mababago yung buhay ko. Yan, yun yung pinaka-unang reason ko kung bakit nagsubok ako mag-apply sa Korea. Saka unang-una pa sa lahat, kung hindi ko siya gusto, ay hindi ko tatagalan yung pag-aaral di ba? Kasi hindi ka makakapasa sa exam kung hindi ka talaga nag-aaral. Maniwala ka sa akin. Kahit na matalino ka sa English, kung hindi ka naman, magaling ka sa English, kung hindi ka nag-aral ng Korean language, ay hindi ka makakapasa. So, hindi mo naman kailangan aralin lahat, hindi mo naman din kailangan maging magaling. Basta nag-aral ka lang. Basta ganoon. So, yun, iniisip ko, simula nung nandun ako,
nagkaroon ako ng mag-aral, yung sinisipag talaga ako pag uwi ko ng trabaho, nag-aano ako ng vocabs, nagkakabisado ako. Tapos sa oras ng trabaho ko, kasi nasa pressing machine ako doon, nakasabit doon yung mga vocabs na kinakabisado ko habang pinipindot ko yung pressing machine, habang nag-straight ako ng bakal, nakasabit yung ko sa taas, mga vocabs ko. So yun, parang nisip ko, di gusto ko rin, di ba? Di gusto ko rin talagang makapag-Korea. Ayun, kinento ko lang yun kasi yun nga, di ba, nabanggit ko kanina na minsan naiisip ko, sumasagi rin sa isip ko na ayaw ko nang mag-Korea. So yun, gusto ko lang ilapag yan dito sa channel natin. Gusto ko lang ilapag yan sa channel ko, yung istorya kung bakit ako nag-apply sa South Korea. So yun, kasi hindi mawawala yan sa magiging content ko kung sakaling makakapunta ako doon. Di ba? Alam nga naman hindi ako maglalapag ng video na nandun ako. Nandun na ako Di ba? Nandun na ako. So, October 15, yan. October 15 is mag-aantay tayo ng selection. So, meron pa akong mga iilan na dito sa channel Naka-schedule na upload. So, hindi ko alam kung anong date to. Siguro mga October 16 to ma-upload. October 16 to ma-upload itong video na ginagawa ko. So, yun. Kinento ko nga lang dito yung ganoon kung bakit. Kung gustong mag-Korea is dahil nga, yun, Korea, yung nakikita ko na pwede kong gawin, na available sa akin. Na, di ba? Na available sa akin, na kaya ko. Di ba? Na kaya kong gawin. Kasi, kung sabihin na natin gusto kong magbago yung buhay ko, magbi-business ako, wala naman akong resources, di ba? Di ba? Wala akong resources. So, gusto kong magbago yung buhay ko, mag-a-apply ako ng mga trabaho dito na malaki yung sahod, wala naman akong skill, di ba? Gusto kong magbago yung buhay ko, mag-a-apply ako magiging content creator ako, di ba? Gusto ko magbago yung buhay ko kasi gagawin ko, magko-content creator na lang ako para malaki yung sahod na makuha ko. Kaso wala namang nanonood sa akin, di ba? So itong Korea, kailangan ko lang gawin is mag-aral lang ako, di ba? Kailangan ko lang gawin is mag-aral lang ako, ipasa ko yung exam, magpa-medical ako, ipasa ko yung skill test. Pag nagka-employer ako, sisipat ako. Di ba? Ganun lang siya. So, ibig sabihin, ito parang isa ito, di ba? Isa ito sa kaya kong gawin lang, na applicable lang sa akin, di ba? Isa ito sa pwede, di ba? Sa pwedeng gawin. So, yung nabanggit ko kanina ng paggagawa ng content is ginagawa ko naman siya talaga. So, kasi isa ito rin isa ito rin sa pwede kong gawin na kaya ko, di ba? Isa ito sa pwede kong gawin na kaya ko para kahit paano is mabago natin yung takbo ng kapalaran. So, yun, tignan natin yan sa mga susunod na araw kung makakakuha tayo ng employer. Lang ako dito ngayon, sa video ngayon natin is nagkwento na naman ako, kwento ko lang nga kung bakit ko naging choice yung South Korea. Kasi ikaw ba naman dito sumasahod ako ng 15,000 buwan-buwan dati. Hindi, wala pa yata ang 15,000 12 lang yata wala pa yata 12. Basta yung trabaho nung nakasahod ako na medyo malaki-laki na kasi nung nag-security guard na ako. Tapos yung sahod ko sa Taiwan, wala man yata ang 50 rin Hindi man nga ako nakakapagpadala ng 50,000 sa peso nun Magkano lang yung padala ko nun, diba? Tapos may matitira lang sa akin ng pang-budget. So ikaw ba naman bilang isang normal na Pilipino, diba? Kagaya ko, ayaw mo ba sumahod ng ganon? 150,000 sa loob ng isang buwan? Kasi pwede mo nga sahurin yan doon Lalo na pag malakas ang overtime, pwede mong sahurin yan doon sa South Korea. Tapos ang basic salary ngayon doon is 80,000, di ba? Isang normal na Pilipino kagaya ko, ayaw mo bang pangarapin yung ganun? Na pwede mo naman siyang gawin, di ba? Na pwede mo naman siyang subukan mo, bigyan mo na ng subok yung sarili mo. So, kaya yun talaga yung naging choice ko kasi, di ba? Ayaw mo pa noon 100k na sahod,
kada buwan. Parehas lang ng trabaho mo sa Taiwan saka sa magiging trabaho mo sa South Korea, parehas lang silang factory, di ba? So, yun, kaya binigyan ko ng subok yung sarili ko talaga. Titignan natin yan kung ano yung magiging kapalaran. So, yun mga tol, sinare ko lang dito yung maiksing kwento ko kung bakit nga naging choice ko rin applyan o bakit naging choice ko applyan yung South Korea. Hindi Europe, hindi Canada, kasi nung ano pala, ito isingit ko lang din. Kasi pag nasa Taiwan ka, meron kang pagkakataon makapag cross country. Yan. Pwede ka magpunta ng Canada, magpunta ka ng Europe, Poland, di ba? Pag nakadating ka na ng Poland, pag nasa party ka na ng Europe, bahala ka na doon kung saan ka pumunta. So, yun, hindi ko naging choice yung mga yun. Kasi, pag inisip ko, pag Canada, panghabang buhay na trabaho yun eh. Kasi, bakit ka pupunta ng Canada kung hindi mo naman target na mag-residente doon, di ba? O mag-permanent resident ka doon, kukuha ka ng PR kung magka-Canada ka. Kung mag-Europe ka, sa Europe, pwede rin yun eh, na maging residente ka doon, di ba? Eh, ayaw ko kasing targetin yun, ayaw kong mabuhay sa ibang bansa ng mahabang panahon. Gusto ko talaga dito sa Pilipinas, mag-iipon ako, magninegosyo ako, ayusin ko yung status ko, ganun talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ayaw kong magtrabaho ng sobrang tagal. So, target ko ang Korea kasi medyo malaki ang sahod niya, saka yung gagastusin ko sa pag-apply is hindi naman ganoon kalaki. Wala pa nga akong nagagastos na magkano pa lang yung nagastos ko. Medical 1,000, yung exam 1,300, yung pag-aaral ko 5,500. Yan, yung pag-aaral ko 5,500. Tapos yung pa lang yung yung nagagastos ko, di ba? Wala pa siyang, hindi pa siya umabot ng 20,000, di ba? So, ibig sabihin, kayang-kaya ko siyang bayaran na pwede ka, ibig sabihin, kaya ko siyang bayaran, kaya ko mag-provide ng gagastusin sa kanya kasi hindi naman ganong kalakihan. Tapos, ang kapalit nun is makakasahod ako ng malaki, di ba? Yun nga lang, kailangan ko lang talaga makapasa sa exam. Kailangan ko lang talaga mag-aral ng Korean language. So hindi rin biro yung pagdaanan ko sa pag-aral ng Korean language. Halos maiyak-iyak din ako diyan, dumating din sa punto na gusto ko na rin sumuko sa pag-aaral. Kasi sobrang hirap. Hindi naman sobrang hirap, pero mahirap siya. Nahirapan lang ako kasi nga ano ako, di ba? Hindi naman ako mahilig sa pag-aaral. Nabanggit ko kanina. Hindi ko siya gusto. So natagalan ko lang yung pag-aaral ng Korean language dahil nga sa kagustuhan ko magbago yung buhay ko. Ito yung naisip ko na maging paraan. So yun mga tol, nawala na naman ako sa kwento ko. So yun mga tol, sinare ko lang nga dito, uulitin ko na naman ulit. Sinare ko lang dito yung kwentuhan na ganyan na tungkol sa kung bakit nga gusto kong mag-apply sa South Korea o bakit Korea yung napili ko. So yun, unang-una sa kagustuhan ko magbago yung buhay ko. So sana ganun yung mangyari, di ba? Sana ganun yung mangyari. Meron kasing mga nakakapunta doon na hindi nagiging maayos o hindi nagiging maganda yung naging kapalaran nila. So ganun talaga sa buhay, di ba? Swertihan lang. Di yun sa atin, titignan natin, yan yung ilalapag natin dito sa channel natin kung anong magiging kapalaran natin doon. So yun mga tol, bago lang tong channel natin, kung hindi ka pa naka-subscribe dito, i-subscribe na rin itong channel natin. Target ko na sana magkaroon ako ng 50 subscriber pagpasok ng taon. Yun yung pinaka goal ko dito sa channel. Sana magkaroon ako ng 50 subscriber. Yan, October na ngayon. So tatargeting ko hanggang January na magkaroon ako ng kahit 50 na subscriber lang. So sa mga mapapasyal dito sa video natin, tulungan nyo ako maabot yung 50 subscriber natin na yan. Yun yung pinaka target ko ngayon dito sa channel natin. So mahirap tong ginawa natin, di ba? Kasi bagong channel bagong channel, walang audience, walang subscriber. So kailangan maglapag ng mga content dito.
So sa akin lang mga tol, meron akong mga vlog dito na gagawin, mga vlog kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay, do-document ko yung buhay ko. Tapos meron din ganito, meron ding kwentuhan na ganito na tungkol naman din sa buhay ko. Yung ganun lang, uupuan ko lang yung cellphone, naka-record lang yan dyan, magkikwento-kwento lang ako. Yun, kasi ang way ko rin na yun is parang documentation din yun eh. Yung kumbaga pwede kong ikwento dito yung mga nakaraan, yung mga nababalikan natin, di ba? Pakonti-konti, di ba? Pwede rin natin gawin yung ganun. So, yun. Yun, subscribe nyo ako mga tol, tulungan nyo ako maabot natin yung 50 subscriber. Ang kulit ng buhok ko kahit 50 subscriber lang ngayong taon. So, yun, good luck sa akin yan, sa journey ko dito sa paggagawa ng content. Yun, supportahan nyo mga tol itong channel natin. Ako lang din yung ilalapag ko dito, sarili ko lang din. Magpapakatotoo lang ako dito. Yan, ilalapag ko lang yung buhay ko dito. So yun, kung hanggang ngayon nandito ko pa sa video natin, pinapanood mo pa rin ako. So yun, maraming salamat kasi sinamahan mo ako dito sa pakikipagkwentuhan ko, sinamahan mo ako, nakinig ka dyan. So yun, dito ko natatapusin tong vlog-vlogan natin. Dito ko natatapusin tong video natin ngayong araw. So yun, bye-bye!